Magandang umaga guys. So tulad ng pinangako ko kahapon sa unang vlog ko, sabi ko babalik tayo sa dalampasigan ng mas maaga. Kasi kahapon medyo tanghali na tayo dumating kaya masakit na yung sikat ng araw sa ating balat. Kaya minabuti ko na before 7 o'clock or to be exactly 6:45 in the morning, andito na ako ngayon sa dalampasigan para mapagmasdan na yung low tide. Ito medyo may tubig pa. So may kalaliman pa ng bahagya yung tubig dito sa area na to, na kung saan dito nagsisimula makita yung mga sandbar o yung bakulod na sinasabi namin dito sa Bicol. So yung nahahagip ng camera, makikita nyo may mga kumpul-kumpul na mga bato. Hindi po yan 100 Islands kasi hindi po sila 100, kakaunti lang yan. So yan yung bakas ng simbahan, yung dating simbahan na nakatayo dyan, na naglaon ay nawasak dahil sa paglaki na rin ng tubig. Ayon din sa mga matatanda at ayon na din sa history ng barangay namin. So as you can see, medyo malalim pa yung tubig dito sa bahaging ito, pero sa may bandang unahan makikita natin dun una nagsisimulang lumitaw yung mga bakulod o sandbar na tinatawag namin dito. So kaya tara, samahan nyo akong tingnan yung kung ano pa yung naandun na makikita natin. So wala naman siguro mga chokoy at sirena dito. So possible na maraming mga isda dyan. At actually ito nagiging tirahan na to ng mga shells, ng mga isda. Kumukuha kami dyan ng talaba, yung mga nakadikit mismo sa kanya. Ang sarap nun isaw-saw sa suka. Pero dahan-dahan lang tayo kasi napakalakas dun sa uric acid talaga. Lalong-lalo na yung mga malalakas, yung matataas yung uric acid nila sa katawan. Kaya in moderation lang, sabi nga. Okay? So ayun, patuloy tayong naglalakad dito. Ang sarap kasi kanina hindi gaanong maaraw. Kumbaga makulimlim yung panahon kanina. Kaya hindi masyadong mainit sa katawan o hindi masyadong mainit sa balat. Makulimlim, kaya tamang-tama lang yung lamig. Actually, ang sarap maligo. Kaya lang medyo maaga pa, kaya wag muna kasi manginginig tayo dito sa lamig. Ayan, so nakikita nyo yung kombinasyon ng liwanag ng araw tapos yung kulimlim ng panahon at mga ulap. So ito may mga dumarating na mangingisda, galing na siguro sila sa fishport at nagbenta ng kanilang mga huli. Pabalik na yan at maya-maya maglilinis sila ng kanilang mga lambat. Ito ang bunuan na nakikita nyo. So bunuan ang tawag namin dito. Diyan kami minsan tumatalo nung naliligo kami. Way back then, yung mga bahagi na lang ng childhood memories namin. Mga batang 90s, mga batang 80s, for sure alam na alam yan. So maraming isda rin dyan. May mga lambat dyan actually na inaalagaan yung mga isda. Tapos doon na nila hinuhuli kapag harvest time na. Okay? So, dito medyo malalim pa dito sa bahaging ito. Kaya nakadahik didi ang short ko. Kasi hindi ko naman intended na mababasa talaga ako. Kasi akala ko nga low tide na. So, hindi pa pala gaano. Pa low tide pa lang. Kaya natsyempohan ko talagang wala pang mga sandbar gaano tayong nakikita on screen. Okay? So, syempre kasama din natin dito yung batuta na feature niya o kasama ko kahapon sa video. Inantay niya talaga ako dito kasi sabi ko sa kanya kahapon, Totoy, babalik ako dito bukas, magbibideo ulit tayo at gusto kong kasama ka. So bumalik nga siya dito, inantay niya daw ako. Sabi niya sa akin, "Oy sir, andito na po pala kayo." So sabi niya, "Oy sir, yadi ka na palang tabi." So yun. So ito iilan lamang to sa mga slow-mo shots ng phone na ito. Yung mga alo na maliliit na nakikita nyo habang humahampas dun sa sandbar na paunti-unting nakikita natin at lumilitaw dito sa area na ito. Ang gandang pagmasdan, akala mo hapon na pero early in the morning pa lang po yan, okay? So hindi pa yan magtatakip silim, okay? So ayan, so nakikita na natin may mga buhangin na may portion na ng sandbar na lumalabas, ayun, dun sa dagat na ito, ayan. So, ang gandang pagmasdan, lalo ng mga alo na ito. Ang sarap niyong pakinggan. So, ito na nga yung sabi ko, si Baby Boy. Ayan, so sabi niya dito, pinapakaway ko kasi niya. Sabi niya sa akin, Hi guys, welcome to my vlog. O, ayan. So, naging vlogger na si Totoy, di ba? So, enjoy na enjoy yung batang ito sa paglalaro. At tulad ng sabi ko kanina, itong mga senaryo na to, ang gandang pagmasdan. Siyempre, magpapahuli ba tayong hindi magsiselfie? So, magkapareho pa kami ng damit para kaming mag-aalumnay ng batang ito.
At syempre tulad ng sabi natin, itong bunuan ang iilan na lang sa bahagi ng ating childhood memories kasi di na natin ginagawa. At andyan din sina Ate Emeline at si CJ para magpainit at magpaaraw habang maaga pa kasi sabi nila pag nakakulong daw lang sila dun sa bahay nila, mamumutla sila. So mabuti na yung naglalabas din kahit papano. At syempre, pagaling ko doon, pumunta ako ng barangay hall para mag-update ng aking barangay permit doon sa business permit natin na binabayaran ko din taon-taon. So, kailangan mag-renew tayo with Ate Celia and Ate Marikit. Yan. So, syempre, papunta na din tayo ng bayan para kahit paano ay mag-deposit ng benta nating naipon within a week. Yan. So, syempre, save kahit paano para may mapaparuling tayo sa ating small business. Mahalagang mahalaga yon. At after natin sa GSAC, nagpa-washing din tayo ng motor. At nakilala ko dito ang newfound friend, si Ate Banji, na registered nurse dyan sa Pawa. Dyan siya nag-duty na. Paka-approachable niya actually, kaya nagkasundo ka agad kami. So paano, maraming salamat muli sa pagsama sa ating vlog. Hanggang sa mga susunod, paalam!